pupunta tayo sa may 2FR, sa may Commonwealth. Classic to eh. Mas maganda to habang tumatanda, kaya dapat alagaan, kaya dapat i-PPF. Pumama natin to dito, babalikan natin after 3 days. 2FR Commonwealth branch. 17k ang total price nito. Ano masabi mo sa Vespa, mga dad? Ano kulang? Guys, kakatapos lang natin i-ride tong Vespa sa Marilake. Kita nyo naman, napakaganda niya i-drive. Sobrang solid. Panoorin nyo yung previous video natin. So hindi pa natin nalilinisan. Ngayon, pupunta tayo sa may 2FR, sa may Commonwealth. At ipapa-PPF na natin to. Itong Vespa talaga, yung kaha na ito, talagang dapat pini-PPF to eh. Tsaka ganito yung mga motor na maganda yung PPF, konti lang yung kanto since medyo pabilog siya. So, tas kung buo pa, hindi yung tulad sa ADV natin, 'di ba, na maraming kanto-kanto, puro tusok-tusok. Ito bilog eh. So, maganda siya i-PPF, hindi masyadong kita yung mga magiging lining, yung mga dulo-dulo nung film. Kaya solid to i-PPF. Tsaka feeling ko kasi itong Vespa na to, dapat ano na to eh, yung pamatagalan niya na ng motor, yung hanggang sa tumanda siyang todo, hanggang sa tumanda ako, yun nandun pa rin sa ano, sa bahay, yung alaga pa rin. Kasi classic to eh. Mas maganda to habang tumatanda, kaya dapat alagaan, kaya dapat i-PPF, 'di ba? Kaya ngayon pupunta tayo sa may Calderon 2FR, papa PPF natin tong Vespa. Let's go. Okay, dito na tayo sa may Calderon. Hanapin na natin dito yung 2FR. Dito na kaya sila Airpods. Ayun, ayun na sila. Ito pala. So ito pala yung 2FR. So may mga sasakyan din dito. Ayan si Airpod. Tsaka si Otits pala kasama niya. Ay, bisit. So plain na plain pala tong lugar na to, no? Sa sinitan buto ng ito. Pay transfer lang. Okay. Ito yung mga kantuan nila, yung mga ano siya. Para siyang mga... So iwan muna natin tong Vespa dito sa may 2FR sa Calderon branch. So bali meron silang branch sa San Juan, mas malaki. Yung ngayon daw nire-renovate daw to. Kaya parang medyo plain pa yung itsura, pero maganda naman to. So iwan muna natin to dito. Babalikan natin after 3 days. Okay. Sasabihin na rin natin tong helmet natin na ipapa-ceramic coating natin. Paalam muna sa'yo. See you in 3 days. One eternity later. Okay, tapos na yung tapos na i-PPF yung Vespa ni Airpods. Pati yung helmet natin nalinisan na. Parang bago na siya. Hindi rin halata na naka-PPF siya, no? Parang sobrang ano, dikit na dikit. Dito makikita kung PPF. Ayan, mga dulo-dulo. Kaya dito yan sa 2FR Commonwealth branch. Pag magkaroon siya ng gasgas sa PPF, ay pag nainom mo talaga, kasi sa PPF, babalik na PPF. Okay, uwi na natin. Parang ayoko tapakan na. Nag? Oo. Kung sakaling magpakarwas po kayo, sir, huwag nyo na lang sabihin nyo na naka-PPF, sabihin nyo naka-PPF tamo. Ngayon, sabihin nyo, pag magbubugas sila ng pressure washer, huwag yung patulis. Okay. Dapat yung ano, Samakan yung mga kantuan na ito. baka tumuklap. So paano dapat? Dapat ano lang? Okay. Parang shower lang, no? Sige. Okay, thank you.
Okay, kaya okay, doon na tayo magpa PPF dito sa 2FR Commonwealth. Uwi na natin yung Vespa, nakaka PPF lang. So ang pansin ko, hindi siya ganun kahalata na PPF kasi bago pa naman kasi yung kahan nito eh. So wala pang 3 buwan pina-PPF na, kaya hindi mo talaga mapapansin yung difference dahil di rin naman ganun karami yung gasgas o hindi rin naman ganun kadumi. Yun nga guys, bale ang sabi sa amin talaga 3 days lang daw tapos na to. Pero inaabot siya ng 6 days. Pero ngayon okay kasi naka-PPF na, so safe na siya sa mga gasgas. Hindi na madadamage yung pinakakahan niya. Madadamage na lang yung film. So yun, masabi natin pang matagalan na to at least, di ba? So next na ito mga upgrade pa lagay ko. Nag-iisip pa siya kung MDL ba ilalagay niya o Angel Eye, yun nandito sa pinaka headlight, or yun nandun sa mga winkers. Ganun na driving light yung papalagay niya kasi medyo mahina nga yung ilaw nito nung dinrive natin dun sa Marilake nung madaling araw. Parang wala siyang ilaw, sobrang hina. Kailangan talaga siya lagyan ng driving light. Tapos kakabit na rin natin yung bag na pinagawa niya sa TSM. Papakita ko na rin sa inyo yung itsura nun, para meron na rin siyang top box na at least genuine leather yun. Hindi siya yung top box na plastic or alloy. Yung kahan niya nga wala rin masyadong kailangan i-improve, so kaya lang siya pina-PPF para maiwasan na yun. Imbis na may gasgas na tsaka may papa-PPF, edi i-prevent mo na muna yung gasgas, ipa-PPF mo na. Abot ng PPF netong Vespa dun sa 2FR. Meron silang main branch sa San Juan, pero dahil dito tayo malapit sa Commonwealth, dito tayo sa may Calderon nagpagawa. So hindi pa ganun kaayos yung lugar nila, parang nire-renovate pa daw. Pero tumatanggap naman na sila. So sa mga taga Commonwealth dyan, pwede kayo magpagawa dito sa 2FR. Tsaka medyo hindi ko lang alam kung pricey ba o mura. Total na binayaran ata ni Airbat 17k ang total price nito. So ang original price ay 34 pero 50% off daw. So kaya ginrab niya na kasi parang meron pa siyang pinagtatanungan dun sa isa. Ang estimate naman ng PPF 60k. Siguro yung quality, pero grabe naman, sobrang mahal naman, di ba? Parang di naman natin kaya yun. Ito daw yung PPF daw nito, Japan, hindi Amerika. So malalaman natin sa katagalan. Ang mahalaga ay protected na siya sa mga scratches, sa mga gasgas. At ayun, naka-PPF na yung motor. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa 6 na araw na pag-intay para sa PPF ng motor ni Airpat. Papakita ko na lang sa inyo sa bahay yung TSM bag niya para kumpleto na yung accessories. Kulang na lang yung MDL na kung saan naman ipapalagay. Ang mahalaga may ilaw. So yun guys, maraming salamat sa panonood. MotoGT with Vespa Primavera ni Airpat. Goodbye. Huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. So ito na nga pala yung bag niya sa TSM. So bale kakulay na kakulay nung motor niya. Bale ganyan siya. May pa, thank you for purchase pa. Ano masabi mo sa Vespa, man dad? Ano kulang? MDL? MDL. Okay. Nalagyan ko na MDL yan kasi may hina yung headlight. Meron na siyang TSM na bag, tapos naka PPF na rin ang kanyang Vespa. Ay,